balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. More on the budgeting process. More on the budgeting po. I think the politics, we cannot ignore the politics of this. Merong politics dito na involved. Kasi nga, it all started, inupakan si Sara sa kanyang confidential funds. Ginamit daw against the left. At walang karapatan si Sara ang gawin yan. Okay, so ngayon, humaba ang usapan. Hanggang na humantong na nga dito. Okay. Natanggalan ng confidential fund. Okay. Pero, ang sinasabi po ng House, dadalhin daw nila yan sa food security. Ayan na po. Ba't tinanggalan ng confidential fund yung Department of Agriculture? Correct. Food security daw. Kung food security, yung Department of Agriculture, pwede nilang gamitin yan po para hulihin yung sindikato sa loob ng Department of Agriculture mismo na issue sa Import permit. yan, yung opisina sa Santa Mesa. Yung mga in charge Na ng madalas ayuda. dalawin ni Paring Jonat. By the way, yun tungkol dun sa... Yan. There is one thing that I think the President can immediately order Okay. insofar as the issuance of import permits is concerned. Okay. Number one, pagdating dyan sa mga, not only import permits, pero pagdating doon sa mga shipments ng agricultural products, and this involves customs at saka Department of Agriculture. Alam mo ba, yung kanilang pinapakita na single document for purposes of release of your goods and etc. at saka yung assessment and everything else, hindi notarized. Pare. Bakit hindi Ngayon, So kahit ano lang pwede mo sabihin doon. kaya wala, hindi mo Walang sila perjury. hindi mo sila mababanatan. Hindi mo mabalikan. Hindi mo mababalikan. Hindi notarized. Yan. Yung document na yun. So, the President can already say, hindi. Itong mga ito, kailangan nilagay niyo dyan. So, that everybody... Pag na-check yan, pag at na-check yan, nagsinungaling yari kayo, ka. tapos kayo. Number one. Number two, the other thing that he can immediately, as far as these agricultural goods are concerned, he can immediately order also yung monitoring pag halimbawa nabigyan ka ng import permit for halimbawa 100 tons of fish, for example. Nagamit mo ba yan? Yeah. Walang ganon. O binenta Walang mo loop. lang. Walang loop. Hindi nila hindi na mo-monitor yun. So that's one thing. Again, itong mga to, kaya ko binabanggit to, because these are some of the things where your confidential funds or some other funds can be used para ma-monitor mo itong mga ito. Correct. Okay. Oo. Sabi po kahapon, ni-report namin, sabi ng mga producers ng pork, Nako, in other words, yung mga Papaboy. hog industry, yung mga piggery. Yeah. Sabi po nila, we have enough supply until the first quarter of next year. Nagsalita po ngayon ang isang Arnel de Mesa, spokesman pala to, Nang, Department of Agriculture. bago na naman. Siya May shortfall na raw po. ASEC ba itong si Arnel is ASEC for operation. May shortfall na raw po. Kaya magmamahal daw during the holidays. So, kailangan daw po mag-import. Ayan na. So, kontra to, kontra sa sinasabi ho ng mga piggery. Oo. Ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Department of Agriculture, kulang na raw po. Hanggang 10 araw na lang ang ating inventaryo ng pork. Ako, hindi na tayo makakakain ng hamon sa Pasko. Hamon. Wala na. Hindi ba ibig Wala na crispy pata. Wala. Nagawa na nila yon? Yung hamon? Baka nagawa na rin nila. Shortfall daw po ang local pork. So, ibig sabihin nito, mag-import na naman tayo. Patay na naman yung mga
Nag-monitor daw sila ng mga palengke sa Metro Manila. Okay. At napakaganda raw ng presyo ng pork ngayon. 260 to 330. Boss, pabilan mo nga ako niyan. Ng ganyang klaseng pork. Ang liempo raw, 290 to 400. Sa kaya makakahanap ng 290 na pork belly? Pork belly ba yan? Pork belly, 260 daw yung kasim. Ha? Yan yung ordinaryong pork 260 at yung liempo 290. Galing naman itong DA. Sa kaya sila palengke nagpupunta. So, meron pong warning dyan sa pork. Gumaganti ngayon itong mga piggery, Trixie. Yan daw pong mga pork importation natin. Hindi daw po ini-examine yan. So, the unlimited entry of untested imported pork. Sama ho na sinag. Yan. Kakatakot daw yan. Unlimited entry. Ibig sabihin ho, wala nang pumipigil dito. At hindi na examine niyang pork na yan. Ito po ang isa pang hinanakit ng sinag. Ang DA, tulak ng tulak sa pork importation. Gusto pa ngang ibabaan ang tariff dyan. Pero untested naman. Ngayon, on the other hand, yung mga local producers, ano pong ginawa nila? Tinanggalan ng insurance and compensation sa mga local producers na kapag may nangyari. In other words, meron pa tayong ASF, walang tigil ang importation, hindi pa untested, lahat ng advantage nasa importer. Binigay sa importation. Yung mga local, tinira pa, o wala na kayo insurance. Pag may nangyari sa inyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Insurance. Ganyan ho ka-imbalance ang nangyayari. Wala nang tulong. At saka nangyayari pati dyan, ganito, ang sinabi sa akin ito ng mga producers at saka nakakaalam yun sa nangyayari sa DA. Okay. Yung fresh meat, etc. na importation, nagkakaroon ng dalawang problema. Number one, Okay. sa assessment. Kasi minsan, sinasabi nila, opal, Okay. mga laman loob, etc. Oo. Pero dumadating, belly, mga karne talaga. Oo. Yeah. Sasabihin nila, pandagdag lang May pandagdag lang, etc. sa mga processed food. Yan, mga ganong klase. Punta ka nga sa supermarket, daming imported Yung na mga, slabs. ang lalaki niya. Sobra. So, Pagkatapos, pangalawa, ang nangyayari din dyan sa kanila, there is a problem because hindi rin nakakapag-harmonize yung FDA for purposes of safety at saka yung BAI. BAI. Kasi ang BAI, ang Department of Agriculture, BAI, which should not really be the case kasi under the law, dapat National Meat Inspection Service yun. dapat. Nilagay nila sa BAI for some reason. That has also to be addressed. May kakayahan ba ang BAI, Bureau of Animal Industry, na gawin yan? May kakayahan silang maging spokesman ng ibang mga sektor. Hindi sila yung mga nag-inspector. Magkalayo yung pare, spokesman at saka inspector Di ba? Magkaibang. Yung spokesman, puro dadaho yun At saka, Yung inspector, minaiintindihan yan sa science. pagkatapos, ang BAI, dapat livestock lang yan. In other words, yan? Hindi yung mga... Buhay yan. Buhay. Hindi yung carcass na. Ganun, yeah. hindi. Tapos yung FDA naman, yung processed meat sa kanila. Ang Food and Drugs. Ngayon, hindi sila nagkakaintindi. Pero itong FDA, because they lack Ano yan? personnel. Meron talagang turf war? Hindi, yung harmonization hindi nangyayari. Hindi naman nag-aaway. Hindi naman nag-aaway. I hope hindi nagbabakas, ha? Hope is not a strategy.
Ano yan? Customs ba yan? Madalas din magbaka siya. So, Okay. binigay, itinasfer sa bahay, pero kasi wala sila. Wala silang personnel. Ayan. So, So ang mangyayari dyan, ang BIHO, bibigyan kayo ng import permit, tapos babalik ko kayo sa kanya to certify na okay yung import Import. nyo. Di ba? How can it monitor itself? Yung ganun eh. Yan ang problema dyan. Yan ang yan ang nalalaki. Kaya nga sinasabi ng Sinag, tayo lang daw po, ang bayan na import ng pork, isa sa panakamalaking mag-import ng pork. Yes. Wala namang border inspection. That's another issue. So, lahat po ng sakit, kinukuha na natin. Because ang nangyari kasi, yung border inspection, we have actually given up, meaning government, and gave it to the private sector. Sila na. Sila na. Ala. Oh, may cold storage ka, dyan na lang kami. Okay. Ito inaakal Mali. ng mga hog, yung mga piggery. Ang mga piggery natin, more than 80% yan, backyard. Meaning, 100 heads Yes. and less. Yes. Karamihan dyan, 20 heads. Less than 100 heads. O less than 100 heads. Ganyan ho. Wala tayong mga malakihan na yan. Yes. So, mga maliliit na negosyante yan, in other words. Antindi na inspection. Pero ganito ang... Ayun! Antindi na Tama ka, paring Jonat. regulatory. Ang biosecurity po ng mga yan at ang mga protocols niya, napaka-stricto. Okay. Ang sinasabi nila, yung mga hog raisers na to, mga maliliit to ulitin ko mga backyard, sila po ang nagpapasan ng mga cost Yes. ng mga biosecurity na yan. Mahal yan. Hindi basta-basta yung mga requirement ng Ang Department daming Agriculture. Grabe yan. So, ang laki ng cost nila para sundin yung utos ng Department of Agriculture when it comes to biosecurity. Pero, yung Ito, mga mga imported, malaya na lang na. Paano mo makalaban yung mga local na yan? Ngayon, magsasabi kayo, kinakapos ng local. So, kailangan na naman mag-import. In other words, patayin nyo ulit yung local. yung mga bumabangon. Walang pinag-iba yan, Baron Conrad Trixie, dun sa Grab versus taxi. Ay. At hindi na regulation, Press conference sa kanya, mag-ingat ka. at hindi na regulation pag ikaw ay taxi. Ang dami mong kailangan gawin, etc. etc. Pagdating sa Grab, Pagdating sa Grab, audience pa with the President. yan. Fishbox ka pa. Yan ang ganyan ang problema ng ating mga local entrepreneurs. Sa totoo lang. Ang dami na hong ASF cases ngayon, hindi pa natin nasusugpo. Yeah, that's the other. Striktong-strikto sa mga Mga local, yung mga imported, pasok na lang ng pasok. Saan nanggagaling yung ASF na yan? Siyempre. Saan nga ba? Siyempre. Sa labas. Di ba nga, yan ang banatan nila. At saka di ba yung mga pinapasok natin ang pinapasok lahat. na walang Na walang permit. Or meron, or may kindat permit. Yung mga ganun. Ayun na yung permit, kindat. Kindat na lang. Or may actual permit. inikot. Nakakapagtaka. Meron mga recycled permits, mga ganyan. At the time na, Mahirap alam fake natin, yung permit, Trixie, Mahirap fake yan. genuine fakes. Diba? Pag pina-certify Fake mo, original, tunay siya. tunay. Fake original. Hindi ba yan ang issue, yung tungkol dyan sa issue na yun sa Bureau of Animal Industry rin? Kinasuhan ni nagbibigay sila ng advice na, hoy, may ASF na dyan, wala pa pala. Di ba si Governor Garcia, yun ang binanatan niya? Kayo, bigay ng assessment ninyo na may ASF sa Cebu. Okay. Dito specifically in the Lechon areas, Karkar, etc. Wala naman yan. Isinira na ninyo yung industry. Ayan. Tama. Kinasuhan niya. So, nagsisinungaling po itong Department of Agriculture spokesman. Sinabi niya, shortage na raw tayo. Ang 10 days na lang ang ating pork. Pork. Sabi po ng National Meat Inspection Service, government to. Government Okay. yan. Government. Ang inventaryo raw ng frozen pork sa mga cold storage, umaabot sa 87,000 metric tons.
Ang lakas ba natin kumain ng baboy at mauubos na in 10 Over the days? next 3 months, pare, over the next 3 months, 87,000. 87,000 metric tons po. Okay. Okay. Alam niyo ba ilan yan? Ilang milyong kilo yan? 87 million kilos. Okay? 87 million kilos. Ang mga nasa Pilipinas na ang population natin at this point in time, less something, siguro wala pang 100 at this point, ha? Yung 100 million na ano yan, in the next 3 months, kakain lahat yan. Nice ng kilo. isang kilo. Pati bata, lahat. Lahat. Bata, matanda, baby. Oo. Ay, nako. Matindi ho itong issue sa pork, ha? Bukod kasi dyan sa tariff issue. Ay, yung health issue. Safety. Yung biosecurity. Yes. Na kung saan stricto sa local, pagdating sa imported. Wala ka magagawa. Yan ang lobby. Yan po ang lakas ng lobby Ng importation. ng mga importers. Dahil sila well-organized sila. Ng meat Imita, importers. Mita. Meron silang araw-araw na state lumalabas. Ha? Malupit ang kanilang... Tsaka malupit ang kanilang mga spokesperson. Kaya, yan ang kalaban ng mga hog racers local. Ang nagsasalita for the hog racers ay Sinag. Okay, Sinag. Na medyo may sense ang kanila sinasabi. Pero meron ba silang puwersa? Meron ba silang Nagsasalita para lobby? sa importers, yung secretary mismo. Ayun. Oh, DA I'm not mismo. kidding. DA mismo. Hindi, finance. Finance Secretary. Siya yung nagsabi Siya, niyan na but we still have to import. And kailangan mag-efficient Sama, tayo boy, sa importation. Ala, Kasi ano yan, source of revenue yan. ala. What I did. Mahirap ang one-track mind. Nihintay ko yung resibo na hihingin ng BIR sa mga yan. Ha? Bar Diba? Yun yung issue ng BIR ngayon. Yes. Oh, may good news sila na hindi na sila hihingi ng resibo Ito po ang kaso mo. sa agri. Ngayon daw, ang Pilipino, according to a survey, ang nagsasalita ay ang Supermarket Association, naging price conscious na. Okay? Yung kapirasong differential lang sa atin. Ngayon, hindi na. Hindi na po ngayon. Hindi na masakit na. So, price conscious na ho ang Pinoy. Ayan. Paano kaya tayo nitong Pasko? High inflation. So, ang solution natin importation. So, mamamatay yung mga local. In the future, pareho pa rin ang problema natin. Dahil walang local production. Alam naman natin, the key to solving our inflation is more production ng Correct. food. Food security ho. Okay. Pero nangako daw yung mga ibang manufacturers, yung mga halimbawa canned Okay. food, na hindi sila magtataas ng presyo. By the way, na filean po ng disbarment case, dalawang high official dyan sa Department of Trade and Industry. Industry. Sino? Oh, yun? Disbarment. Na filean po. Dahil merong mga local manufacturers nagsalita na. Hindi naman sila yung humihingi ng increase sa suggested retail price. Ang sinasabi nitong mga official na to, gusto raw ng increase sa retail price. Yung pala, gusto nila, halimbawa, ang percent increase mo, 20% increase. Tatanggal siya as ano niya. So, yung 5% doon, akin. Ganon. Ay, may ganun. Lantaran. So, kahit ayaw nung, hindi naman namin gusto ng price increase eh. Gusto niya lang kumita. Ano yan? Para Rebate? ibigay yung price increase. Ano yan? May rebate? Hindi Wala. pa. Ipa-price increase Rebate, kita. diretso sa bulsa. Yung kikitain mo doon sa price increase, 5% ako doon. Yung 5 percentage points doon, bali Price increase. 25%. There's a clamor. Kasi Yeah. clamor.
Ito mga manufacturer, kinasuhan, patong-patong na kaso dito. Para- So, the point is, may nangyayaring ganyan sa ating pricing. Nagre-raid pa. Sa pricing at, well, sa bagay, that's new development. Kasi in the case of the issuance of import permits, that has been, Iba rin. Iba pa yung ano and dyan. in the case, Kita rin yan eh. in the, Iba pang revenue measure in yun. the case of tarification, assessment, iba rin yan. Nagsasalita po yung manufacturers, hindi kami mag-i-increase ngayong Pasko. And yet, ang DTI, panayang ano ng SRP. Hindi kayo mag-i-increase. SRP. Di ba kausap lang kita kanina? Ano ibig mo sabihin hindi kayo mag-i-increase? Mag-i-increase. Sabi ko mag-increase kayo eh. Mag-usap na tayo eh. Ganun na ba style? Sinabi ng... Pagalitan mo. Sinabi na mag-i-increase Increase kayo eh. Kayo, ayun. Ayun, press conference ka pa. Di ba may clamor? Yan. I'm baffled. Di ba hirap na hirap? Oo. Di ba hirap na hirap? Okay, kaka-import. Yan po. Alam nyo ba ang ating trade deficit? Kung banan, tingnan mo yung figure. Antindi. Para pong piling ng mga building. Nakabaon. Ito yung ito yung zero. Baon na Tingnan mo. baon. Baon na baon na baon. Ang ating trade deficit po, Deficit baon na talaga. baon. Tuwan-tuwa tayo kasi noong Augusto, 4 billion lang ang ating deficit. Dollars, Import versus. Kasi umaabot yan hanggang 6 billion. Tuwan-tawa tayo noong August, 4 billion dollars. Sige, import pa kayo. 4 billion dollars a month. Ang deficit. Magkano yan in a year? Hindi pa ho sapat yung kinikita ng mga OFW Yes. para tustusan itong ating It's the total Trade- deficit. trade Hindi lang deficit. agri yan, pero nandyan din. total yan, total. Kasi malakas ho ang ating importation. Ito nga kinakakaba ko eh. Dahil meron tayong build. Naghahabol tayo sa infrastructure. Yung build ho, malaking component ng imported. Okay, you need machinery. You need steel. You need cement. Ang cement po, kahit may local production tayo, Kulang. ang mga inputs niyan, mga imported din. You need oil. You need fuel. Okay. You need minsan technical Expertise, yes. Okay, pag samasamahin mo yan, talaga malaking imported dollar natin. Gusto pa ba nating patungan yun ng katakot-takot na agriculture Importation, yes. Walang humpay na ano. Ang statistics 4 billion. Last year kasi, the same month, ng August, 6 billion. Tuwan-tuwa tayo, 4 billion na lang yun. Ang trade deficit. Huwag tayong matuwa kasi baka ang ibig sabihin yan, the economy is slowing down. Yes, that's Di ba? that's precisely what's the point. That's precisely the point. Kasi import dependent yung ating economy. And therefore, pag nag-slow down ang economy, babagsak din ang ating importation. Kaya ayon dun sa mga eksperto, ang sagot dyan is More importation ng food. Yan. Para maging consistent na 6 billion ang ating Salamat, deficit. Secretary of Finance. Ngayon, magtataka pa ba kayo bakit natatalo ang piso sa dollar? Yan. Pero may good news ako sa mga OFWs. Okay? Mga Taiwan po, meron silang policy to protect the Filipino workers there. This was announced. Nung Taiwan representative in the Philippines. Ito yung MECO. Teko. TECO, Taiwan Economic and Cultural Office. Office, yes. I-review daw nila yung kanilang policies for the protection of Filipino workers in Taiwan. May mga angal-angal kasi rito yun. Yes. Like, hindi parehas yung bayad. Yeah. Ganon. No? So, pero may request din ng Taiwan. Kasi po ngayon, ang Taiwan, no visa na for Filipinos. Pag pumunta ka ng Taiwan, para ka nang pumunta sa ASEAN. Yes. Hindi mo na kailangan ng visa. Para ka na nagpunta sa Israel. Hindi mo kailangan ng visa. Ito naman ang gusto nila. Sana raw, reciprocity. Oo.
No need for... For oh, visa. Sila both ways. naman, pag sila naman pumunta rito, Huwag hindi na naman rin eh. kailangan ng visa. Sure, why no? Bakit nga hindi? Tourist yan eh. Correct. Alam nga naman May pera yung mga yan. mag-TNT rito yung mga So, they have money to spend. Dapat bigyan sila ng quota. kota. 100 a day din. Parang sa Beijing. Parang bilhin. Kasi baka kung anong gawin ng mga yan dito eh. Yan. Baka mag-invest. Baka mag-invest eh. Kakatakot eh. Mag-i-invest yan sa... alam mo, ang galing sa agriculture ng Taiwan. Diyan ako nakakita yung papaya. Para Kaya madaling nila. ma-harvest. Yes, yes. Mababa na. Hinihiga nilang gano'n. Kasi Madali. ang patangkarin eh. Tumatangkad ang papaya. Yes. Pero may variety na dwarf, no? Pero yung tangkarin na papaya, ginagawa na, binababa nilang ganyan. Para mas mabilis. Oo. Tapos madaling i-harvest. At saka yung hindi nabigatan, yung puno sa bunga. Okay? Yan ang hirap. Yung kasasabi mo na yan, pare. Lalong hindi sila bibigyan ng reciprocity. Kasi magaling sila sa agriculture, eh paano yung importers? So baka matamaan yung mga Matamaan. importers. Sa galing nito Taiwan, pare, meron ng bangus sa kanila. Niyari nga tayo. Niyari tayo. Tayo dyan. Di ba dati, bibili sila sa atin ng mga Bawal dati, ban ang Yes. export ng fingerlings. Eh ngayon, di na. Sa kanila na po ngayon. Nahuli na nila yung mga sabalo. Ayan. Tabalo, kaya na nila ngayon. Nahuli na nila. Doon na sila nagpo-produce ng Kakalimutan, bangus. ganyan ang nangyari sa prawn industry na. Ay, ang laking problema nun. Tayo yung naligay, hindi na tayo ini-importan, nagagawa na nila sa kanila. Baka tayo pang mag-import Sa lahat ngayon. po ng foreign territory, pinakamalapit tayo sa Taiwan. Actually, mas malapit pa to kaysa doon sa Sabah. Yes. Yan Taiwan na yan. Lalo na- Napakalapit Oo. natin. Lalo, Batanes at Pwede mo nga Pwede bangkain. kumaway From Batanes to Pwede. Taiwan. Oo, Kawayan. nagkakarinigan. Ano Sigawan. ba eh? Yung yung radio, Oo. Nahuli. Yung signal doon, makukuha mo yung channels ng ano. Oh, bakit hindi pwede kaya na wala na lang visa just to promote tourism Yeah, pag Taiwanese? why not? Ba't hindi kaya natin naisip yun? Kailangan pa manggaling sa Taiwan. Kailangan yata natin manggising ng Secretary of Tourism. There are 130 flights between Taiwan and the Philippines every week. Ba't yun? Ang dami. Baka kapag wala ng visa yan, mas malaki pa. tsaka ano yan, maraming mga coming from Canada, etc. Through Taiwan. Through Taiwan. Okay. Through sige. Taipei, no? But more on this later pagbalik ng Karambola. Oras natin 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Kaya magalit ang Beijing dito sa ginagawa nitong Taiwan. Hindi, okay lang sa kanila. Probinsya nila yan. Parang gustong-gusto ng Taiwan pumunta rito sa atin. Gusto ng no visa na eh. Oo nga. Baka Sure, magalit I know. yung Beijing dyan. Oo, bago tayo pumunta dyan, i-congratulate ko muna yung UP Marons, ha, pare. Sila lang ang undefeated UP So, Marino. ngayon. AAP. sa UAP, sa basket. Alain mo. Marunong na sila. No? Baka puro mahihina naman yung nakalaban. Kaya. Hindi, malalakas. NU. Malakas. Malakas ang NU. Pero talo sa Ateneo. Talo ang Teneo sa NU. Talo Ateneo sa Edyo. Yung, Lasal talo sa Ateneo. yung sabi naman, Tatod na sa lahat. hindi, sabi yung nga, sinasabi ni Trixie, sabi ng mga eskwela ko, okay lang. Tinalo naman natin Lasal. Talo na sa lahat. Ano? Ibale. Loko-loko itong mga ito. Kaya nyo nang tanggapin natatalo kayo sa UP eh. Oo. So, basta manalo sa lasa. Sino nag-champion last year? Yan ko, di Teka, sino nag-champion? Teka. Teka muna. Ang tawag doon sa Let's be very clear. resting on your laurels. Nag-champion last year? Last year yun. Iba na. It's a new year. Hindi, kaya ako nabanggit yan dahil mayroon lumalabas na issue. Mayroon dalawang players na tinanggal nila dun sa gilas na Ang laki ng hinihingi. ang laki ng hinihingi. Ay, gano'n. Bago sila sumama sa team. Ayan. So, maraming reaction po dyan. Singit ako. Ano?
Happy birthday kay Mark Santos. Oy, Ay. Mark, happy birthday. Husband siya na masugid nating manonood si Muchay Santos. Oy, Ay, happy birthday. Pansit. Bakit naman pansit na naman? Nauubo lang naman ako pag Bakit may naman birthday. pansit? Oo. Sige na nga. Panalo naman ng UP. Okay. Yeah. Okay. Ah. Yan yung may nangyayari na ngayon. Ang gusto ng PBA, makipag-usap na sa Samahang Basketballista ng Pilipinas. Okay. Katatapos lang natin manalo. Okay. Ang gusto nila magkaroon na talaga na sistema sa national team. Kasi nga yan, sinabi ni Paring Jonathan, nagkaroon ng issue. Yes. Merong player, nagsaksakan ng laki na hinihingi. Dalawang players daw. Yan ho kasi, ang nangyayari, kapag wala tayong established na criteria, rules, norms, whatever, Pagdating sa- sistema, yes. pagdating dyan, Sa halabira, pilian ng national. para kayo nangangapa. Yan, you come as you go. Yes. Ano ba tawag doon? Ano daw? Bahala na. Ano man ang mangyari dyan. So, well, nagkaroon ng proposal po. Si Batman. Batman nga ba yung pangalan? Bachman. Bachman. Si Bachman. Hindi siya ganun ka-impressive, ha? Backman talaga. Kailangan daw po mag-meeting na ang Philippine Olympic Committee. At saka ang Commission on Audit. Tama naman yan. Doon sa mga unliquidated daw po during the Asian Games. Okay. Pera to eh. Kasi ang issue dyan sa mga national team palagi, pera. Yes. I agree. Yeah. Okay? Kung hindi kayo nag-uusap-usap, talaga mangingi. Government funds kasi. Oh. Magiging issue yan. Ang dapat ginagawa nila is mag-a-assign sila ng parang, ano ba to? Project management or project Team. officer. Yes. So, doon sa players Aha. na tumatanggap ng grants or funding from the national government. Oh. Pagka ganun, sila yung in charge ng liquidation, sila yung... in Usually charge yan, meron ng- naman dapat. Yan yung tututo. Meron dapat disbursing officer eh. Yeah. So, Kasi tapos- yung po si POC President, si Abraham Tolentino, yung kasagsagan ng Asian Games, nag-issue ng notice. Meron pa daw 10 milyon Oh. na unliquidated itong Philippine Sports Sports Commission. Commission. Way back 25 years ago. What a time to... Ano daw? 25 years ago po, yung unliquidated, okay? 10 million, kasagsagan ng Asian Games. Teka, budgets Nagsalita na yan. ito. 25 years ago? Oo. Usually, after 4 to 6 years, Considered. bad debts na siya. Oo. So, titingnan, bakit hinahabol niya yung 25 years? Oo. Ewan ko. Sa ibang admin mahirap talagang habulin niya. Meron tayo talagang provision na pagka in good faith, hinabol yung mga debts na yan, pero talagang hindi na kolekta, i-classify na siya as bad debts. Hindi ba pwede itago na yun during the Asian Games? Tsaka natin pag-usapan. Pwede rin. Pwede Bakit rin. kailangan mong umepal agad? No? Ngayon, Oo. wala kasing baka may bagong PR. Okay. So yung basketball naman ho, katatapos lang natin manalo ng gold. After how many years, pare? 61. 61 years. 61 years. Not bad. Matanda pa to yung... May reason to celebrate talaga, ha? Yung 62, 1962 ba? Oo, Hindi na naaalala ng... 1962? Oo. Where were Pero you? naaalala ko yun. Dahil kinuwento sa akin. Yes. Where were you? In Kinuwento 1962. Kinuwento sa akin ng lola ko yan. Of course. Sure. Sure. Mag-usap-usap daw po yung mga may kinalaman sa basketball. Yun ang panukala ngayon. Kagaya ng PBA, UAP, NCAA, okay. Para daw humaalay ng ating mga calendars ng games Okay. with the intention na may palugit para sa mga international competition. Okay. Tatlo yan. Asian Games, yung ABC na sinasabi, Asian Basket.
Well, iba na ata ngayon yan. Tapos yung SEA Games. Okay. So, yung mga team, di bali na yon. Halimbawa, yung Jones Cup sa Taipei, o yung Dubai Open, mga ganyan, bahala na yung mga team. Pero kapag yung kanya national team, kailangan yung kalendaryo is in order. Yes. Okay. That applies not only to basketball, but to the other sports. Other events. O kasi, may mga iba, pinipilit ng mga National Sports Association yung kanilang mga top-ranking athletes in that particular sport to join us. Yung halimbawa, Southeast Asian Games versus World Championships. Anong pupunta mo? Ang sinabi ng mga athletes, sana doon tayo sa World Championship kasi natin makikita kung nasaan tayo. Kasi dito Southeast Asian Games, okay rin yan, pero para na dun Dito lang yan, regional lang yan. mga budding athletes na lang yan. Pero yung mga top class, mga Kaloyulo, EJ Obiena, dun sa World Championship. Yan hong mga, halimbawa, yung qualifiers, ilang buwan na lang yan, 4 months. Olympics. January ata yan, or Feb, January. Yung qualifier, sa Feb, yung qualifier, if I'm not mistaken. So ngayon pa lang, dapat ayusin. Okay. Yan ho ang criticism nga sa SBP. Na sinolo na lang nila Yung, yung basketball. Well, while we're at it, pinag-uusapan niyang calendar and everything. Hindi lang ho international competition ang ayusin natin. local. Doon sa grassroots. Sayang yung palarong So, bukod dyan sa mga stakes sa basketball, isama niyo ho yung Philippine Sports Commission. Okay. Sa usapan na yan. Para yung sports, mapakalat. Hindi lang basketball, doon sa grassroots. At gawin nyo na school-based. Tawagin nyo na lang si Nodi Ayala dahil plano na siya dyan eh. Hiramin nyo na lang yung plano. Para hindi na kayo mag-isip. Total, yung ibang mga ahensya, pag pinalitan yung head, ginagamit nila yung lumang plano kahit di nila. Di ba? Di tawagin nyo na. Babaguhin lang yung pangalan. Abagoyin yung pangalan ng program. Papayag naman si Noli eh. Gamitin nyo na. Papayag. Tawagan nyo pa para ma-explain sa inyo yung details. Baka hindi. Paano Pwede, gagawin hindi niya naman school-based? Kasi nag-uusap na sila ni Inday. Noon, alam ko, nag-uusap na sila at ganito ang gagawin nila. May programa na yun. May programa. Yung school-based na yan. Huwag nyo lang baguhin. Hindi yung puro kayo-kayo. Sabihin nyo, PBA, CAA. Kayo-kayo na naman mag-uusap din yan. Doon lang kayo sa taas. Yung mga kayo nasa taas na nga mag-uusap eh. Okay? Alam nyo ba gaano kapopular ang basketball sa Pilipinas? At one time, hindi alam nyo naman yung mga kapatid ko, mga basketball coach, na may sinabi rin na. Champion sa PBA, sa UAP, NCAA, mga ganon. Kumbaga, hindi patakbuhin. Okay? Championin. At one time may Intertown League sa probinsya sa Eastern Samar. Okay. So, kinontak ako, sabi, Pwede ba bigay ng seminar for coaches. Importante yun. Importante. Hindi player, Coach. sa coach, dun sa mga magko-coach sa Intertown. Kasi ganito nangyayari. May maraming coach, pero hindi totoong coach. Coach yan lang yun. So, yung mga town sa Eastern Samar, ginagawa, nag-i-import pa ng coach from Cebu. Para lang maturuan yung mga player. Para matino yung kanilang games. Yes. So, baka ang kailangan nila, coaching seminar. Yes. So, nagpunta kami doon at ganun po, maski sa Eastern Samar, ganun kaseryoso yung Intertown. Kailangan mag-import ng may pangalan na coach from Manila para makinig yung mga local coaches at magbigay ng seminar. Pare, dito lang sa metro, yung mga interbarangay, banatan niya. Pare. Intervillage, naku. Pare, ano yan? Nag-i-import ng mga name players. Matindi yan. Intervillage. Ganyan katindi yan. Doon sa amin, pag may magandang laban sa plaza, ubus ang mga tao sa barangay namin. Nandun lahat. Pag may laro kami noon, pwede mo nga nakawan eh. Wala nang tao.
So, ganun po kalaki yung sports kung maipapakalat natin sa grassroots. And we are not talking only about athletes. We are talking about coaching, we are talking about nutrition, mga ganun. Lahat. Lahat na. Lahat. Discipline, Discipline, paano okay, gagawin? training, okay. Lahat ho yan. At ngayon, pwede mo pang ikabit yung sports program sa academics. Yes, yes. Okay? Hindi ka pwede maglaro kapag bagsak ka. Pwede mo pa ikabit doon. Actually, yung mga iba na... Ateneo tsaka yung gano'n ng rule, di ba? Actually, yan yung kay Hans sa NU. Yung mga iba na magagaling na players, sabi na nagpapasalamat ho kami, nakapunta kami dito at mag-aaral kami. Pero magagaling sila. Kasi may scholarship. May... Pero ang pinakasiga sa ganyan, sa academics, Ateneo talaga. I have to hand it to you. Oo. Noon, si Jojo, Lastimosa, di ba? Yeah. Oo. Scholarship siya sa Ateneo. He didn't make the grade. Kick out. Fake out. He didn't care. Varsity, one of the best varsity players at the time. Deadma ang Ateneo. So, dun naman ako believe sa sa priority ng Ateneo sa academics. Sa kanilang mga athlete scholars. Dapat nga sa... Well, you become scholars. Alam nyo ho, masyadong Manila-centric ang ating sports program. Sa totoo Kaya lang, doon sa labas, halimbawa, pati yung sports. Iloilo, Cebu. Cebu, marami Galing ka. ng ano Because dyan. Pati ng yung mga choice athlete. ng sports. Oo. Halimbawa, football. Oo, ang ganon. Kasi Softball. football player yung mga anak ko. Football, softball, baseball. I mean, dito, puro private schools ang nagfo-football. Pero dun sa, you go to Bacolod, everybody plays football. Oh. Oo. Ba, ang Iloilo. gagaling nila. Barotac Nuevo nga eh. Siliman, ang classic rivalry. Siliman. UP Diliman with Siliman University. Para lang nanonood. Mga UP at saka Siliman lang. Lahat ng mga Don Bosco. Lahat ng Don Bosco. Oo. No. Pero, Matitindihan. may ASCALs na tayo. Dapat tinitignan na rin natin yung mga, Mga ibang varsity sports, players natin sa football. Oo. Dan, tahan na muna yung pag-ano dyan. Ano? Hi, Dan! Palami. Fishing magnet. Naalala ko tuloy yan. Fishing magnet. Marami siyang mga fish pond. Fish Dan. ponds. Tsaka property development. Nandun Sayang. siya sa... Hindi na siya tatakbuli eh. Wala. Kasi meron ng bagong supplier yung LRT1. Oo. Ganon? May bagong supplier, Mitsubishi. 9 billion contract. Ganon, ha? After... Japanese multinational Mitsubishi sa LRT1. ganon? Kasama rito yung extension daw ng South Commuter Railway Project. Yan. Yeah. At saka yung North Section Project. Yan yung North Section kasi, tingin ko, yun yung pupunta ng Bulacan Airport. Oo. Yeah. Yan yung pupunta na... Good. Ang idea ho ng Bulacan Airport, a loop. Yes, yes. So yung MRT-7 from West Avenue, kadugtong ka na LRT-1. Yung LRT-1 na yon, so may common station na ron. So, ang loop niyan, magmula sa Bulacan, di ba? Iikot na yan, papuntang Quezon City, hanggang Monumento. Meron na yan. So, pwede ka na, sasakay ka, halimbawa, lilipat ka lang na istasyon, Nandun dapat ka na sa airport. itutuloy mo yan papuntang airport. Tapos yung airport na yun, i-loop man, pa-north, papuntang Bulacan, at iikot na yan. So, isang buong loop yan. Yan po ang design na nakita ko for the train system. And therefore, I can't hindi wait. hindi mo na kailangan magpahatid sa inyong barangay. Kasi minsan yung ambulansya ng barangay ginagamit. Oo. Para makahatid. makahabol ka sa... Late na kami. Kaya ganila yung luggage? Kasi dun sa mga MRT, LRT, hindi pwede ang malalaking bagahe, hindi pwede ang Bakit naman? bisikleta mo. Alam nyo, halimbawa, maski balikbayan box, pwede nang may gulong yan. Meron na lalagyanan yung balikbayan box at hatakin mo, makakasakay ka sa train. Kasi Ang luwag-luwag naman ng mga train eh. Bakit bawal? ang Pinoy pag umuwi may pasalubong. Yes, always. So, Pag-iusap ko lang. kilalanin naman natin yung kultura natin and make our infrastructure yung appropriate sa kultura. Northern section po, ang nakuha
ang southern section, tapos yung Malolos-Clark Railway Project, nakuha ho ng Mitsubishi yan. Ang pakiusap ko lang sa Mitsubishi, Ano? if you are talking about LRT1, Okay. including the extension, pwede ba tapusin nyo talaga? Kasi, ilang taon na yan. Hanggang Bacoor. Iba yun, pare. Iba yun eh. Ibang level. Kasi sunk cost na yan. Sunk cost na yan. Okay, ang tagal na yan. 2013 pa yan. Oo. 10 years. Dapat natapos yan 2015. Hindi pa hindi. Ang pangako hanggang next year. Next year. Hanggang next year yung papuntang sukat yun. Hindi pa papuntang Bacoor hindi yun. pa Bacoor. Yan yung ano eh. Ganon. Oo. Tapos gusto na pa nila extend yung Bacoor hanggang doon sa, nako, good luck sa inyo. 9 billion pesos po yung Mitsubishi. Ano yan? Funded by what? Government ba yan? Nako. I think, walang nakalagay ko sa funded eh. Hindi ko makita eh. Pero ang partner nila rito is, Spanish company. Pero Carriles. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Pero Carriles. Yes. Ang kabakas po nito, hindi, kabakas. Joint May venture iba pang nila, nadudulas. ang Light Rail Manila Corporation. Nako. Yun ang problema. Kabakas nila. Actually, yun ang problema. Okay na sana yung ano eh. Mitsubishi. Pero Carriles, baka pwede pa. Pero yung Light Light Rail. Rail, yun. MVP ba? Hindi, yun yung Ayala MVP. Yan daw pong airport train from Clark to Alabang. Nako. At merong ibang istasyon between the 2 points. So, Clark, Manila Airports. Pero napakalayo pa din ng Clark. Hindi ko ubos maisip na magiging alternative airport sa Manila yan. Mahigit 200 km. Yes. So, Mahigit 200 Ano yun? km. I will this tie up Ambisyoso with the subway. Wala. yung subway, parang separate yung It's ano an niya. independent republic eh. Correct. Oo. Yung interconnectivity ang dapat Yes. hinahabol natin dyan. Nahabol eh. natin dapat yun. It should be a system. The Not- system. Not single project kind of thing. Pero tested na tong partnership ng Mitsubishi at saka yung yung construction CAF. Sa iba-ibang bayan daw. Dito sa report na binabasa ko, no? Kung saan na raw nagpunta yan. Ha? Diyan sa Istanbul. Diyan sa Yangon, Myanmar. Myanmar. Okay. Yung largest railways ng Turkey, sila ang gumawa. So may track record. May track record. Yung LRM sila. May track ang record. problema natin. May track record din yun. Ng Sangkos. Sangkos. At saka 10 years behind. Pwedeng sumingit. Ano yan? Parang wala akong napansin na major news network na nag-carry ng statements ni former President Rodrigo Duterte on this issue sa confidential funds. Bakit nga? Wala ako nabasa. Very clear. Wala ako Sinabi niya- nabasa. Wala nabasa. Meron? Oo, sa He gave a SMNI. statement? Oo. Alam mo naman how he talks sa Yeah, yeah. SMNI. Free-flowing yan. Hindi, meron siyang very program dun eh. specific May on program the siya House dun. Speaker. So may sinabi siya tungkol sa need for transparency. I'm paraphrasing here. Siyempre, alam mo naman yung style niya na kailangan transparent. Talking about public funds here. Number one. Number two, sabi niya matagal na niyang alam yung ambisyon nito maging presidente. Sabi niya, sige, ikaw na magpresidente, wag na si Sabi niya yun? Yeah, but you know what Hindi, that payag ba means, Pilipino right? ron? Hindi, it's a challenge, actually. Pag ganyan magsalita si Presidente Duterte, challenge yan. Merong subtext yung mga ganyan. There is Everybody- something behind the... Yeah. So, Okay. waiting ako. If major news networks, other major news networks are not going to carry it, No, but- at least masabi natin dito. Kailan nilabas yan? As a news, it's difficult to ignore Yeah. a statement from a former president. Correct. Especially Ang hirap. on a raging issue. Oo. So,
Sa SMNI. SMNI? Kagabi You have to get a or clip ano? of that. Sige, Para sige. ma-work Paano out natin? I-send ko sa yung link. Yes. Para maintindihan natin kung ano. Yes, para mas lalong mapapag-usapan yan tomorrow. yes. So, mahaba ang news cycle nito. It's bound to be. yeah. Mahaba ito. Ang tingin ko dito is, if you're going to get it a particular issue, di ba, ano ba yun? People who live in glass houses shouldn't throw stones. Okay. My gosh, today cliche day. So, meron akong yung Museum Foundation of the Philippines. Meron ho silang mga fundraising. Yan yung art, Okay. Maarte Fair, Manila Pen. Museum Foundation Fundraising. raises funds for the National Museum. Yes. Yes. Museum Foundation. Private yan, Okay, yes. Fundraising po nila, yung flagship nila, yung Maarte Fair. So, ang kanila observation, balik na raw yung interest ng Pilipino dito sa arts Culture. dahil doon sa result ng kanilang fundraising. 120 exhibitors. Very nice. Welcome lahat ng ganyan. Exhibitors, malaki daw po ng space at marami nagpuntang tao. Okay? Maganda naman. Mahusay ho yun. Ang problema lang, yung inyong beneficiary, Yes. yung National Museum, mahusay ba? Yan ang problema. That's the issue. Actually, that's the issue. Ang balita namin, outstanding yan. Yeah. Very clear. Ano lang yan, carry over lang siya. Mahusay yan nangyayari. Sinusuportahan ng Waiting Pilipino. for the president. Yung to inyong appoint fundraising. somebody new. Okay. Kumusta naman yung National Museum. National Museum? So, Outstanding pa rin siya. Ang balibalita naman is nakafocus na ngayon, medyo tinitignan na ang mga cultural agencies. So, kasama din sa tinitignan na yung mga yan at saka yung mga current officials niyan. Yes. I'm Tsaka bakit National Museum lang ang beneficiary? Because it's Because it's a museum foundation. I am told that finally, Dr. Laya is getting into the picture Better. better. He's with the sabihin Museum Foundation, right? Not only for the cultural arts, Getting back. them back. Kasi talagang medyo napabayaan yung area na yan, sector na yan eh. Ako, bukod sa capability, gusto ko yung tiwala ko sa integrity ng mama na yan. Yes, Dr. Laya. Yan po, mahalaga yan sa arts and culture. At saka magaling siya. Gravitas. Alam niya yung ano niya. May Seasoning. knowledge, may I will write him a note. Ayan. Hindi ko na sasabihin dito kasi, sir, yung outstanding naman, Ang outstanding. medyo bigyan nyo na ng pagkakataon na mabigyan ng plaque. Para medyo tapos na. Di ba? I-recognize natin yung efforts at papahingahin na. Oo. Na. Hall of Fame na yan, bigay mo na. Sa akin kasi, minsan yung effort natin sa arts and culture, masyadong nasa elite level. Gusto ko sana makita. Grassroots din yan. Yan, grassroots. Yan, Masa. trabaho Yan ng sana ang NCCA. Para bang may karapatan kasi- lang sa arts and culture. Yung mga may pera eh. Hindi, ito yung problema rin kasi. Ang iniisip nilang solusyon sa lahat ng problema Pera. ay gawing department ang culture. Doon Tradition of nagkakatalo. that. Doon nagkakatalo. Yes, unlike sa Europe. na Masarap meron yung department, talagang, malaki yung budget eh. pero mawawala yung endowment. Mawawala yun. Mapopoliticize. Wag- You're going to Hindi, magiging illegal na endowment eh. Gagawa na ng batas, di ba? Huwag na kayong mag-ambisyon tungkol dyan sa mga departments. This is not the time. Wala kayong confidential funds. Ayan. By the way. Huwag na kayong masyadong mag-ano dyan. Wala kayo. Wala yan. We have confidence. Yan lang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamolan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programa, Ronda Pilipinas with award-winning journalist. Yes! Junior! On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, see you tomorrow. Ako po si Tixi Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambol sa
DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.